Wait lang po. Ala, bumaba yung timbang namin ni baby. 57 na lang po ito, no? Mga 57.5. Pero, yun. Oo nga, 57. 57 na lang. Bumaba ng Medyo maliit pa siya talaga kasi yung heartbeat niya. mabagal pa. Oo, mabagal. 122. Huwag ka muna magpakatagtag ha. Kasi ang basis pa rin natin at least 120 pataas. Ngayon po ay, mahina yung heartbeat. Yan. 120. Maliit pa. Kaya yung hindi pa natin masyadong malulong kakawin. Hindi pa siya kumbaga stable. Pero 135. Nag-135 naman. Yun nga lang, may episode siya na bumababa. Huwag ka muna masyadong magpakatagtag. Ayun. May episode siya na bumababa. Umaabot naman siya doon sa basis natin na 120. Pero, dapat hindi bababa ng ganyan. Na-stress ka. Na-stress siya kahapon. Ayun. Maririnig mo naman sa rhythm. Dapat pero siya, ihina, bibilis, ihina, bibilis. Which is hindi dapat. Kasi, nasa ano pa lang, nasa first trimester ka pa lang. Dapat mabilis. Na-stress yung aking Stress baby. ka. Dahil nga dun sa pagmotor ko, ang dami namin. Tapos ang dami kong dinaanang humps. Dito ba sa Bulacan? Sa Cavite po. Tapos pagdating namin, Kasi, nag-trigger yung stress niya. So, bumaba ang timbang. Hindi ko masabi kung titingnan natin next month. Kung baka mamaya pabawiin naman yung so, BP mo normal. Ang medyo hindi lang yung timbang tsaka yung heartbeat. Lagi mo lang observe. Pero hanggang mo lang any discharges, wag lang mag-worry. Yun nga lang, sabi na lang muna na, wag lang muna magpakatagtag in short. Sa vitamins mo, tuloy pa din si folic acid. hanggang katapusan po ba? Hanggang this March. Pagdating namin ng April, pwede na natin si folic acid. Tapos, ano na tayo? Multivirus and calcium. Kailangan ko na po ba siyang bilhin or by April na? Yung calcium, ito ba? Ito muna, folic, multi, and calcium. Ha? Tapos extra care. Kasi, nalibaba ko baka mamaya baby girl mo yan. Kasi ano unusual. So, November, December, January, February, March. Next month, bago ka bumalik, pwede ka naman ultrasound for gender. Kita na siya ng 5 months. Mga April 23, ganun. Saktong 5 months. I-gender reveal daw nila. Kasi ang dami sila nahuhula. Gusto girl daw sila lahat. Sabi ko boy ako kasi sa Chinese calendar tinignan ko boy. Boy? Tapos yung mga sign sa akin, boy na ano yung tamad akong ganito. Ganun din ba kay ano? Kay Felix. So po ganun din. Bali ano lang ako noon, libang na akong sinag-work ako noon. Nagno-notary ako. Hindi kagaya ngayon, nasa kwarto lang kami. Tapos kahapon lang din naman kami nagmotor. Usually pag umalis kami, nakasasakyan naman. Twice kami nagmotor ngayong March nung pina-PMS namin yung motor. Dito Tagaytay. Po? Dito niyo nabili sa dito sa Bulacan. Ang alin? Yung motor niyo? Hindi po. Upo dati sa Bulacan dito nabili ng December. Nitong March na to, pina-PMS namin sa Tagaytay. So nagmotor kaming dalawa ni Chris. Tapos kahapon yung nagmotor na ako. Actually, 4 kami sa motor. Tapos yung si Felix, si Chris, nasa likod ako, kasama din to. Tapos si Felix nasa harapan ni Chris, nakasabi. Tapos, ang tawag nito? Wala siyang dede, humihingi na. Kaya iniwan niya ako, nag-tricycle sila. Kaya ako na nag-drive mag-isa. Ang dami nang pinuntahang bahay, 4 yata. Tapos ang daming humps. Bawat subdivision, ang daming humps. Kaya doon ako na-stress. Tapos sa isip ko talaga kagabi, sabi ko, hala, parang makukunan na ako. Ganun yung pagka... Opo, tsaka yung dito ko balakang, parang nagle-labor. Wala naman, yun yung inabangan ko. Ganun ang sabi ko sa kanya kagabi. Sabi ko, tuloy pa ba tayo pa uwing Bulacan? Kasi parang makukunan ako, feeling ko. Kasi yung pakiramdam ko dito, para na ako nagle-labor. Bali ganito. In case na, hindi pa case. Tapos tinitingnan ko kung may wala naman. Pero kahit walang discharges, kung may episode na nangangalan, pinasage mo agad ko. Or pagawa mo agad yung ultrasound. Kasi titignan natin baka mamaya. Ang sign kasi, pag mayroong discharges, yung cervix, baka nag-open, baka nag-contact yung matres. Pero, okay si baby. Meron namang iba na okay yung matres, hindi nag-contract, pero si baby naman yung wala na. Or na-stress din. So, yun ang babantayan natin. Yung sa mother kasi, may symptoms. Pero si baby, nararamdaman mo na siya na umiikot. Hindi pa. Hindi pa, pumipitik. Hindi pa din. Pero may heartbeat naman, di ba?
Inaantay nga nila mama, sabi niya hindi pa ba gumagalaw, ginaganyan nila. Hindi pa eh, kahit pumipintig wala pa. Kung mapagawa mo ito pag nakamagal, intelligence. Yan ang mag-research yan. If, kung ipapagawa mo siya kahit hindi mag-pursue yung ngalay sa balakang, mas better. Para kang kami. Sige, ipagawa ko na lang kaya ngayon. Pagawa. Pero, Sarado pakawala na. na ngayon. Kung bukas, kahit hindi dito sa Bulacan, kasi Kahit sa iba na. kasi kung makikita natin na in case lang may something, dahil may basis naman talaga tayo, ma'am, dahil yung heartbeat na Bumaba. hindi siya nag-stable ng normal range. Bumababa siya sa 120. So, yun ang pinaka-basis natin. Kung makita na yung gender, ay mas mabilis. Para isang ano. Isa na. Pero kung hindi pa rin makita yung gender, ang pinaka- Pag boy kasi kita agad eh. Oo. Pag girl. Diba meron silang sinasabi 60% boy, 40% girl. Once na kasi nag-60 na yun, boy na talaga yun. Kapag nagpa-ultrasound na hindi ganun kasigurado. Oo. Kasi ito parang Pero accept ko na, pinapangalan ko na nga Chris eh. Chris na lang. Para short na lang. Wala na ako maisip. Oh, wala. Kasi pag girl talaga, si Feliz talaga siya. Nauna na tuloy yung pusa ko. Feliz din yung pangalan ng pusa ko. ang cute ng anak ng pamangkin mo. Ayan. Iuwi ko na siya sa sa June. Nakabook na ako ng ticket. Uwi na naman sila. Kasi lagi siya umiiyak. Pag nakakita siya nung magtatay, nahawak yung anak, umiiyak siya. Yung pamangkin Yung mo. pamangkin ko. Kasi wala daw papa yung anak niya. Pero kasi probinsya na. Okay. Kaya may uwi kami ng June sa fiesta para sa mama ko. Samahan namin siya, tapos ibalik namin siya ulit. Tapos isinama ko na si Ceci, yung mag-ina. Ang cute naman ng anak mo. Christina. Ang ilang baby mo siya, Christina? Pang 4 po. Papa. Ang ilang ultrasound na to sa baby? Naman lang ako. Dito rin yung una? Yes po. Ay, third. Ano? Papa. Transvaginal yung last natin ng January. Ano? Yes. 9 weeks and 5 days. Papa. August ang due date sa ultrasound. Taas natin ang bestida, Christine, ha? Baba natin ang paa, Christine. Baba mo na. Okay. Taas ang kamay, Christine, ha? Ang ulo niya, ito, no? Sa bandang gilid pa. Ayun yung heart, ito yung chan. Wet at paa yung dito sa baba, ha? Hindi pa siya naka-pwesto or nakaayos sa ngayon, ano? So, Saan po yung kanyang ulo? Dito pa po sa taas. taas pa, oh. Hindi pa siya nakapwesto sa ngayon, ano? Mag 4 months pa lang po siya. Bali, mahina lang po kasi yung heartbeat kahapon nung check-up. Oo, kaya ano ngayon, ultrasound. Hindi pa po makita yung gender niya. Subukan natin mamaya, ha? Apo. Ano yung dalawa mong anak? Boy and girl? Lahat po ma'am, boy po. Hmm. Yun yung heart niya, ha? Hindi pa rin po normal yung kanyang heartbeat. Within normal naman ngayon, ano? Ngayon, ano? Nasa normal rate. Okay. 152 ngayon, ano? Kahapon? Maabot po ng 127. Parang lower limit, ano? Opo. Ayun siya, yung heart, ano? Opo. Hindi pa ganun kita yung sa gender, ha? Unang-una, nakasuhi kasi ang bata ka. Pero pag ganito kasing edad, usually, pag lalaki, kita na kagad. So, may tendency na maaaring babae siya, ha? Pag babae kasi, medyo late na papakita. Pag boy po kita na agad Oo, kaya. ng ganitong edad. Ayun yung baby. Tapos gumagalaw din siya magalaw. Okay, yung heart, ano? So, ulo, heart, chan, puwet paa dito sa baba. So, every time sisipa, parang feeling mo lagi kang maiihi. Kasi sa ngayon, nakasuhi pa ang bata, ha? 17 weeks and 2 days tayo ngayon sa ultrasound. 4 months tayo. Ano? Opo. Hintayin nyo na lang din ang resulta. Po, ilang minutes po yun ma'am? Within 30 to 45 minutes. May pupuntahan muna. Magla-lunch muna po. Sige, oo. Open kami hanggang alas 3, ha? Okay po. Thank you Sige, po. thank you rin. Thank you ma'am. Balik na lang po ako sa Sige, resort. oo.
Kain muna kayo, ha? Apo. Ilay mo na yun, bago makasama. Or pwede ko makuha